Kamusta? Ako si Jamal at ito ang aking video sa uri ng pang-abay. May iba't ibang uri ang pang-abay, pero magpo-focus muna tayo sa itong mga apat na pang-abay. Una, panggaano. Pangalawa, pananggi. Pangatlo, panang-ayon. At pang-apat, pang-agam. Panggaano, ang tawag sa mga pang-abay na nagsasabi ng dami, halaga, timbang o sukat sa ginawa o gagawin ng pandiwa sa pangungusap. Kapag nagbabasa ka, nakita mo ang mga numero, number, kaganong kabigat ang isang bagay o halaga niya, panggaano na agad yun. Isipin mo na lang, parang timbang ng bigas. Kapag linalagay yung bigas sa taas, andito, saka andito yung timbang, sasabihin niya kagano kabigat yung bigas. Ganon lang din yung panggaano kapag inisip mo. Basta yung panggaano ang bigat, halaga, dami. Pananggi, ang tawag sa pang-abay na nagsasaad ng pagsununga o hindi pagsang-ayon, tulad ng hindi, ayaw, wala o huwag. Pwede niyo isipin nito na isang X. Kapag nakita kayo ng isang salita na hindi sumasang-ayon, isipin niyo agad ang pananggi. Panang-ayon, ang tawag sa mga pang-abay na nagsasabi ng pagkakaisa sa opinyon, gaya ng oo, opo, tunay, talaga, walang duda, totoo, sigurado. Halimbawa, totoo na dapat natin isipin ang bawat kilos at galaw. Pwede isipin na checkmark. Kapag may nakita kang sumasang-ayon, kung may totoo, ay tama, ganito. Isipin mo na agad na panang-ayon yun kapag may nakita kang mga totoo, ganun. Yung kaya ng sinabi ko kanina. Pang-agam, ang tawag sa mga pang-abay na nagsasaad ng pag-aalinganan o kawalang katiyakan, gaya ng tila, marahil, siguro o baka. Halimbawa, hindi sigurado si Maria kung hahalik niya si Juan. Isipin nyo na ang panggaano ay isang sukat, ang pananggi ay isang X, ang panang-ayon ay isang check, at ang pang-agam ay isang question mark.